Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So, kahapon, 'di ba? Lumaban uli si Manny Pacquiao. Ngayon, maraming negative. Bago pa man mag-start yung laban ni Pacquiao, maraming medyo pinanghinaan na ng loob. Siyempre, hindi na yan katulad nung dati, yung Manny Pacquiao. Isa ako doon, isa ako sa, isa ako sa hindi naniwala. Pero, kung makikita mo naman dito sa highlights dito sa One Sports, hindi tayo pinahiya din. Okay din pala. Crowd in this arena. And you heard me as well when he landed that left hand. Landed on the arms of Vargas. Okay din pala. Mamaya meron tayong guest na makakausap, si Sir Oyabak, regarding dito. Hindi ako enthusiast ng basketball basketball, sorry. Ng boxing. Hindi ako enthusiast ng boxing nanonood lang ako ng boxing, yung typical na Pinoy paglaban ni Pacquiao, 'di ba? Hindi talaga ako yung mahilig sa ganito. Alam ko naman yung rule kahit paano ng boxing, no? Suntukin mo yung kalaban mo, lumamang ka sa puntos na marami kang nailand na suntok or na knockout mo siya. Mga ganun basic. Pero yung analysis nito, medyo hindi naman ako expert. Yes, these first two. Pero bilang fan ni Manny Pacquiao at bilang nanonood, Like that. Open up and hindi na rin tayo napahiya, uppercut. no? Faith. So he believes and hopes. Barrios has a 4-inch reach advantage. Although hindi na siya katulad nung dati na yung nung bata pa siya, pero hindi pa rin siya kumukupas talaga. Yes, bakas mo na yung edad, 6.5-inch height advantage as the tallest opponent at 6 foot even that Manny has yet to face. The right uppercut, now a left uppercut from Mario Barrios. Getting more confident. And that means that Manny Pacquiao will start to open up and get caught by shots like that right. That's a big part of it, the footwork to exit. That's why he looks so, let's just say it, old against Ugas. And that was a much younger version of Pacquiao. Nice body shot there with the Lead left hand, not much power on it, but it caught Barrios, not ready for it. This was some really good work with Pacquiao, but that time to close. Magaling din kalaban. This is a close fight. Ito, round 8 of 12. Unbelievable that we're here at this point in his career. Unbelievable that Manny's still here at this point in this fight. And he's competitive and taking Crowd favorite din siya, no? number 8 as a 10-second clap sounds, and Manny Pacquiao, just like old times, getting the crowd on their feet. Big round for Manny Pacquiao. Guys, let's just let the Okay, huling round. no one has defied. Itong controversial na After 12 rounds of action, we go to the scorecards. Judge at the ringside, Max DeLuca, scores the bout 115 to 113 in favor of Mario Barrios. Judges at ringside, Steve Weisfeld and Tim Cheatham both score the bout 114 to 114. The decision is a majority draw. Pero doon sa isang judge panalo si Barrios, pero draw dun sa pangalawang Now, try nga natin kontakin yung ating analyst. Resident analyst ng Bungo TV. 'Di ba? Wait lang Oo yan. Ito okay na. Hello. Okay. Sige, Oh, sige. hello, ito na. Hello. Okay na. Oo, yeah. So ito yung mga tatanong ko. Dito sa nakita mong laban, anong
I mean, anong analysis mo dito? Sige, ikaw muna bago ako magtanong. Okay, sige. Oy, para sa mga nanonood, baka nagtataka kayo, ako yung tinatanong ni Bungo tungkol sa ibang bagay, tapos dito sa bagay na to. I do not claim to be expert sa lahat ng bagay, pero nagkataon lang na mahilig ako sa boxing noon pa. No, actually ito nga yung gusto kong gawing content Channel, natin. Anyway. oo. Ang nakikita ko sa laban, okay, si Pacquiao kasi originally nung prime niya, 'di ba? Ang talagang ano niya, ang talagang advantage niya yung footwork niya. Mabilis siyang pumunta kung saan niya gusto. Kumbaga yung footwork niya talaga napakaganda. Yun yung ginagamit niya din para maka-anggulo siya sa kalaban. Anggulo, ibig sabihin, makasuntok siya sa mga angles na hindi ine-expect ng kalaban. Pero, Kumbaga. wait lang ha. To be fair ha, kasi yung bago ko panoorin to, kala ko mababakasan ko na yung pagkaedad ni Pacquiao eh. Pero meron pa naman, merong konti, pero hindi ganun kahalata yung edad niya, no? Yes, okay. Kasi yung pinagmumulan kasi ni Pacquiao, napakataas. Kumbaga yung talent. So, kahit mawala yung mga talent niya kumbaga nawala na yung talent niya, world class pa rin siya kahit nawala na yung iba, kumbaga. Kahit mawala na yung galing niya sa pagkanta. Yan yung talagang, yung mga katulad ni Pacquiao talaga yung talagang generational na talent. Ay, mga katulad nila Mayweather, yung ganun. Kahit matanda na sila Bernard Hopkins, diba? Yung kahit umabot niya Hello? na sila ng 40s na nabawasan na yung natural na. Oh, hello. Okay na. Nabawasan na yung natural nilang talent, 'di ba? Ayan. Kahit nabawasan na yung natural nilang talent, kumbaga yung pinanggalingan ng talent naman kasi nila napakataas. So kahit mabawasan 'yon, world class pa rin. Ramdam mo yung pagkatanda niya? O hindi masyado? Pero hindi masyado, di ba? Ramdam. Sige, subukan mong panoorin yung laban niya kay yung absolute prime niya. Sabihin natin kay Barrera? Yung unang beses niya kay Barrera, Ay, well, raw pa siya doon, hindi pa siya masyadong technical. Yun nga din yung gusto kong sabihin sa iyo, no? Oo. Hindi na siya masyadong hindi na siya masyadong nagre-rely sa niya, sa talent. Ang talagang Kumbaga, ang talagang prime niya yung De La Hoya. Ganon. oo, yes. Yun yung kumbaga nagsama-sama yung physical prime at saka yung physical prime na tsaka tapos yung syempre, 'di ba, nag-i-improve din yung mga yung mga ibang aspect ng laro mo. So, yun yung talagang pinaka yung panahon ni Cotto hanggang kay Hatton. Mga 2018 hanggang 2012. May panalo ba si Cotto sa kanya? Wala, no? Wala, no? Si Cotto ninockout niya si Cotto ng round 10. Round 12. Hindi, may nabasa ako, agree ka ba, na si Pacquiao daw ang most robbed na boxer? Hindi nila, yung nagsabi niyan, Pilipino yan, no? Hindi, parang, nakita ko sa YouTube, parang yung nagsabi. Foreigner naman. Hindi rin, kasi for sure, hindi niya kilala hindi niya kilala si Pernell Whitaker o kaya si Emmanuel Augustus. Si Emmanuel Augustus kasi maraming dapat panalo yun eh. Pero yung ibang talo niya kasi masyadong controversial. Anyway. Pero, so, no, I pero don't believe so. Dito sa laban na to, na-exceed ba yung expectations mo kay Pacquiao? Or, di ba, halimbawa ako, kung bago lumaban, medyo negative na ang ko kay Pacquiao eh. Pero nagulat ako eh. Nung lumaban, may ibubuga pa pala. Kasi ako, para sa akin kasi nung bago siya lumaban, wala, para sa pera na lang to, para na lang yung di ba, mema na lang. A few months ago, di ba, pinag-usapan natin yan, na wala. Okay. Actually, nagulat ako kasi Ako din eh. di ba yung laban niya kay Anpo, yung Japanese na Oo, parang feeling mo walang kwenta eh, no? Oo, tapos yung laban niya kay Ugas, remember na si Ugas natalo si Pacquiao. Tapos si Ugas tinalo ni Barrios. Oo. 'Di ba? So, kung nung laban niya kay Ugas, hindi na siya nakakapunta sa gusto niyang puntahan eh. Yung footwork niya kumbaga nawala.
Sabi nga, pagka wala ng footwork si Pacquiao, mukha na siyang ordinary. Pero dito hindi na siya wala nang footwork si Pacquiao pero hindi siya mukhang ordinary dito sa to be fair, hindi ko sinasabing walang absolute na wala siyang footwork. Ibig ko sabihin kung ikukumpara sa pinanggalingan niya, Hindi ganun ka-intense, ano? oo. Ngayon hindi na siya nakakapunta sa nung pag pinanood mo yung kay Ugas, hindi na siya nakakapunta sa gusto niyang puntahan eh. That's 2021. 'Di ba? Ngayon 2025 na eh. So, i-expect mo na mas babagal pa siya doon, mas mahihirapan siyang kumilos, pero I am very much surprised. Pleasantly ha. Ako din eh. Pleasantly surprised. Ako din eh. Nagulat ako. Parang feeling ko, alam mo yun, madali nang mapagod, di ba? Kasi matanda na. Oo. Pero ano eh, na-stretch Round yun 1 round 1 pa nga lang eh, 'di ba? Alam mo nung round 1, nanonood kami niyan ng live, kasama ko yung may kasama ako dito sa bahay. Sabi ko sa kanya, talaga yung parang ano lang, bigla ko lang nabulala, sabi ko, tignan mo, lumalamang si Pacquiao, binibigyan niya ng anggulo. Tapos sabi ko, hindi ko ina-expect yun actually, kaya ako napaganon, kumbaga. Akala mo dahil na lang sa pera, ano, yung makalaban na lang. Oo. Kanina nga, tinignan ko kung sinong champion sa ibang weight division, sa ibang kung sino yung champion sa welterweight sa ibang sanctioning body. WBC kasi yung pinaglabanan nila kanina, 'di ba? Oo. So, tinignan ko kung sino yung champion sa IBF. Walang champion sa IBF ngayon. So, pwede siyang humanap ng madaling ng soft touch kumbaga. Tapos paglabanan nila ng vacant 'yun. Pero ito, may tatanong ko sa'yo. May pinakita kang scorecards mo sa akin kanina. Anong pinagbatayan mo nun? Ang scoring kasi ng boxing ay kung sino yung lamang sa isang round, siya yung makakakuha ng 10. 'Di ba? Yung yung hindi lamang makakakuha ng 9. Dahil ang ginagawa na ngayon ay 10-point must. Ibig sabihin, sa isang round, laging may 10 kahit lamang na lamang siya o kahit hindi naman siya masyadong lamang, 10-9 pa rin yun. Akala ko, ang ginagawa mo, binibilang mo yung nagland na suntok. Ang dami nun. Ang dami nun. Akala ko yun. 10-9 yun. Hindi, I mean, sige, ganon. Hindi, ang tanong ko sana, paano ka nakakam up ng ganon? Ano yung mga nakita mo? Na para sa'yo, ganon ang sa isang round kasi kung sino yung lamang bibigyan mo ng 10. Kahit gaano siya kalamang, 10 yun lagi. Hindi, I mean ibig ko sabihin, anong nakapag-come up sa'yo na may nakita ka ba na talagang lamang siya? Anong round siya lamang? Or round by round kasi. So, yung round 5 actually definitely talagang Pacquiao yun. Kasi may analyst akong napanood kanina bago tayo mag-start. Panalo daw talaga si Barrios. O sa kanya yon kasi may mga swing rounds kasi. For example, ganito. Yung round 2, 'di ba? Yung round 2, karamihan na nakita ko binigay yon kay Pacquiao. Pero ako binigay ko kay Barrios yon. So kasi yun ang problema kasi sa boxing, 'di ba? Ulitin natin yung 10-9 round, 'di ba? Sabihin natin sa round 1, yan, nagsuntukan tayo, di ba? Nakalima akong suntok sa'yo. Na-control ko yung pag pumupunta ka sa ganito, nauunahan kita doon. Tapos, kumbaga ako yung nagko-control ng laban. So, ikaw naman, nakadalawa ka lang. Ang score nun, 10-9 pa rin. Di ba? Kahit na-dominate kita doon sa round na yon. Ngayon, sa second round naman, sobrang dikit pero kailangan may bigyan ng 10. 'Di ba? So pag binigyan ka ng 10 doon tapos binigyan ako ng 9, tabla na tayo. Pero sa totoo lang hindi tayo tabla sa tinama. Alam mo 'yon? Sa paningin pa rin ng judge, ano? Oo, so kung naka 10-9 ka, kung naka 9 ka doon, kung naka 9 ako doon, well, close round, pero kung bibigyan pa rin, kung ikaw naman yung bibigyan ng 9 doon sa round na yun, pwede. Ibig ko sabihin.
So, ang tawag sa mga ganon, swing rounds. Yung masyado siyang close kahit kanino mo ibigay. 'Di ba? Ngayon doon sa laban, may mga ganon. Katulad nung round 2, yung round 3, ganon. Ewan ko. Pero wala akong nakita nagbigay ng round 3 kay Barrios, maliban sa akin. Ito ha, Yung, buburahin ko yung pagka-Pinoy mo. Sabi mo sa akin totoo, sino para sa'yo talaga nanalo? Alisin mo yung pagka-Pinoy mo. Okay. Well, ako naman kritiko ako ni Pacquiao dati. Kumbaga parang hindi ako bias pagdating diyan. Oh. Pero tingin ko nanalo si Pacquiao. Bakit? Nanalo si Pacquiao. Sa yung middle rounds talaga na nakuha niya. Yung mga middle rounds, yung round 5 panoorin mo yung round 5. Yung round 5 ay exaggeration ng buong laban. Pero magandang salamin yun kung paano na-control ni Pacquiao yung laban. Ano Hindi no? na siya nagdo-dominate na katulad nung Talagang Hindi na siya nagdo-dominate. nag-focus na lang siya sa yung sa endurance. Kailangan Oo. talaga maano Yun niya. yun din yung gusto kong sabihin. Hindi na siya nagre-rely sa niya, yung ginagawa niya dati in out. Yung papasok tapos bago pa makabalik yung kalaban, nasa ibang na siya, nasa ibang angulo na siya, sumusuntok ulit. Yung ganon. Dati ganon siya. Doon ba bumakas yung pagkamatanda niya? Oo, parang ang ginagamit na lang niya ngayon talaga experience eh. Oo nga, Experience talaga yung kung paano siya nag-a-adjust. Ito itatanong ko. Talagang impeccable yun. Di ba sabi mo before, iba yung laban niya bago man ito doon sa YouTuber, naalala mo yun? Tapos iba yung laban niya doon sa nakaraan. Tapos ngayon na-surprise ka. Hindi ba dahil Hindi ba dahil wala na siyang iniisip katulad ng politics? Yan, hindi ko yan alam. Hindi ko masabi yan. Pero definitely kasi kung ikukumpara mo ngayon, mas focus siya eh. Oo. Alam mo yung naiisip ko alam mo kung ano yung naiisip ko kanina nung nakita ko yung ganung Baka sabihin kasi nila pipitsugin si Barrios eh. Si Barrios ay natalo si Ugas. Di ba? Si Ugas, natalo niya yung mga katulad nila, mga katulad nila, correct me if I'm wrong nga, pero alam ko natalo niya si Porter, si Sean Porter. Kumbaga hindi siya patsi. Di ba? So, mas maganda pa yung pinakita niya kaysa yung pinakita niya kay Ugas. Mas bata pa siya nung nilabanan niya si Ugas eh. So, tingin ko mas siya ngayon, mas nung napanood ko yung laban, sabi ko, kaya pa pala ni Pacquiao ng ganyan, yung ganyang level ng yung hindi katulad nung kay Ugas. Nagulat ako pleasantly. No, tapos bigla ako naisip, kung kaya niya yan, bakit hindi niya yun nagawa noong time ni Ugas? Mas mabagal si Ugas kaysa kay Barrios. Mas mabagal si Ugas kaysa kay Barrios. Tapos mas defensive si Ugas kaysa kay Barrios. Bakit hindi niya yung nagawa? Well, so yung sinasabi mo, baka nga marami kasi siyang distraction noon. So feeling ko, ito feeling ko mag-speculate ako. Siguro kung ito si Pacquiao, hindi yan nag-singer, hindi yan nag-basketball player, hindi yan nag-pastor, hindi yan nag-politics. Yung talagang boxing lang talaga siya. Mula noon hanggang ngayon. Siguro boxing god na to ngayon eh. Oh, well. Kasi, di ba, maraming umagaw sa ni Pacquiao eh. Pero, alam mo, shout out kay JM Siyasat ng GMA News na kaibigan ko ito eh. Din siya. Well, may din siya, may channel din siya. No. Si JM Siyasat, kilala yan kung may mga nakikinig dito boxing fan, kilala nila yan. Napag-usapan namin dati, 'di ba? Bago pa mga 2020 pa to, 2010 pa to, yung mga 2012 ganyan. Kinder pa ako naglalaban si Pacquiao. Hindi pa naglalaban si si Pacquiao at saka si hindi pa naglalaban si Pacquiao at saka si Mayweather. No? Ang sabi ko kung tutuusin yung sa style ni Pacquiao at ni Mayweather, tingin ko mas magiging matagal yung ni Mayweather, yung tawag dito, yung career niya. Kasi si Pacquiao kasi nagre-relate talaga siya sa speed. Ang unang nawawala sa boxing yung speed mo tsaka yung
reflex mo. Ibig sabihin ng reflex yung ilag-ilag, di ba? Mm. Yung reaction time, ganyan, yun ang unang nawawala. Eh, si Mayweather kasi, ano siya, hindi siya nagre-relay sa gano'n, nagre-relay siya sa fundamentals, kailan susuntok, saan susuntok, at saka, Puro shoulder kailan- roll. oo, kailan magiging defensive. So, ganun yung matagal na, ano. So, sabi ko, kung hindi sila maglalaban ng 2012, ganyan, wala, matatalo na si Pacquiao, hindi na siya mananalo. And nag-a-agree siya. Pero actually, kaya yung nangyayari kay Pacquiao ngayon, phenomenal talaga. Phenomenal. Hindi akalain, ano? Oo, hindi na siya yung parang katulad nung nilalabanan niya sila David Diaz na susuntok ng susuntok tapos aanggulo ng aanggulo. Dahil hindi niya na kayang gawin yun ngayon. Ano na siya, Nag-adapt na lang siguro siya. mas thinking fighter na siya, kumbaga. Oo. Nag-adapt So, na siya doon sa edad niya. Dahil hindi Oh, na, so hindi ngayon, na kaya kung- ibigay. Oo. 46 na eh. Kaya kung tatanungin mo yung siguro magiging boxing god siya. Maaari din, pero tingin ko kaya siya nag-a-adjust ng ganyan kasi natatalo siya eh. Hindi. Kaya siya nag-a-adjust ng ganyan sa matinding pangangailangan. Hindi, ibig ko sabihin yung sa laban ba, yung naghahanap siya ng ano, yung ibig ko sabihin yung naghahanap siya ng bagong style ba? Alam mo 'yon? Naghahanap siya ng itatapal niya doon sa nagastos niya ng eleksyon. Oh, well, pwede yan, no? Oo, parang- pero kahit na gumastos ka ng ano, Pwedeng motivation yun, ha? Pwedeng motivation. Ako, Oo. dami akong babayaran, marami akong ano. oo, pero di ba, example natin si Mike Tyson, di ba? Ang daming babayaran nun ni Mike Tyson nung time niya. Pero hindi naman siya nanalo kay Lennox Lewis, di ba? Kasi hindi naman kasi nagbago si Tyson nagre-relay pa rin siya sa power niya eh. 'Di ba? Ibig sabihin ito si Pacquiao, hindi na siya masyadong nagre-relay sa footwork niya. Oo. So, naglagay siya ng bago pero narating niya 'yon kasi natatalo siya dati. Ibig sabihin may binago siyang aspect kasi nga natalo na siya. Sa nakita mo ngayon, sige pa o wag na? Kung yung draw na nangyari, disservice kay Pacquiao yun. Disservice kay Pacquiao. Pero kung sabihin natin 26 pa lang si Pacquiao ngayon o 33, Oh. tapos nakakuha siya ng draw, pwede. Kasi sabihin natin ngayong araw na ito, nagkasundo sila na maglalaban sila ulit. O sabihin natin yung kontrata nila, merong rematch clause. Ibig sabihin, magre-rematch talaga sila. Diba? Hindi, may rematch clause naman talaga, 'di ba? Just in case na matalo niya to, dahil champion to, 'di ba? Oo. May rematch naman talaga pag champion na talo mo, tama ba ako? Hindi laging ganun yun. Dapat ang rematch clause ay talagang explicit para maging enforceable. Pero minsan kahit may rematch clause, Hindi natutuloy. minsan hindi rin talaga nagkaka-rematch eh. Kasi yung natalo, ayaw na ng rematch. Alam mo yun, ayaw niya nang i-assert na mag-rematch sila. Ito example ko ng rematch clause na one-sided Si Pacquiao at saka si Mayweather, nakasulat dun sa contract na pag natalo si Mayweather, may rematch. Pero kapag nanalo si Mayweather, walang rematch. Walang provision na magre-rematch sila. So ibig sabihin pag natalo si Mayweather, pwede niyang i-enforce 'yon. Pero pag natalo si Pacquiao, hindi pwede, walang mapipilit si Pacquiao na mag-rematch kasi hindi obligated si Mayweather nun eh. So parang ganun. Yung yung dito, yung mga defender ni Pacquiao, para-parehas ang sinasabi eh. Sabing ganun. Ano? Pag nababasa ko yun, kasi bago tayo nag-content na to, marami akong pinanood na analyst na ano ko lagi sa comment section, halata mong Pinoy eh, sabing ganun. Kasi anong tawag dito, 46 years old na siya eh. Tapos napahinga pa siya ng 4 years. Yes. Tapos hindi, sa akin, parang, tapos 2 months lang daw nag-training, etc. Ay, imposible na 2 months yun.
Pero nababasa mo yan? Nababasa mo yung mga comments na gano'n? Oh, hindi, ganito kasi, sa mga hindi nanonood ng boxing o kaya hindi follower ng boxing, totoo yung ring rust na tinatawag. Yung ring rust, ibig sabihin, pagka 2 taon ka, in fact, kahit 1 taon ka lang na hindi lumaban, pagbalik mo, iba na yung ano mo nabawasan ka na. Pero last year lumaban lang to, di ba, sa YouTuber? Hindi ko alam Iba kasi yung exhibition, Pero, tapos iba yung tunay na laban. hindi, laban yung pa mga rin yun, di ba? Kaya lang. Oo, pero iba yun. Iba talaga. Yung halimbawa ko diyan, 'di ba si Muhammad Ali nung hindi siya tinanggalan siya ng WBA championship noong 1970s. Bumalik siya after 3 years. Tapos hindi na siya yung 100% na Muhammad Ali. Of course, nakakatalo pa rin siya ng mga katulad nila Foreman, ganyan. Pero hindi na siya yun Alam mo yun, ang dami nang nagbago. Kahit si Sugar Ray Leonard nung bumalik siya, nung nag-retire siya, ang 1 taon na inactivity sa boxer talagang may yun. Pero wag nilang gagamiting palusot yun. Kaya nag-draw si Pacquiao. Nag-draw si Pacquiao kasi nag-decline talaga siya. Totoo yun, 46 siya. Pero alam ni Pacquiao yan pumayag siya sa laban Hindi yung dahilan. Parang Tsaka kalokohan yung 2 months na nag-training, world class, welterweight title, 2 months na nag-training, kalokohan yun. Hindi yan hindi siya late replacement yan. Last year pa nila pinag-uusapan yan na magkakaroon ng laban. Nung nag-usap tayo, nagtitraining na si Pacquiao noon. dahil Diba? dito sa laban na to. Nag-i-start na siya noon. At least at least yung training nila, at least 6 months, ganyan, at least 8 weeks. So, ang 8 weeks 4 months, di ba? So, ganon yung Ngayon, kung kulang ka ng 4 weeks, well, siguro kung katulad mo si Ray Jones Jr., okay lang. Pero, kung 46 years old ka na, malaki yun. Pero, I don't think so. Hindi, si Pacquiao nuknukan ng disiplina yan Tingin mo lala. Tama. Nakikita ko naman ng disiplina niyan. May nakikita mo naman sa result ng ginagawa niya sa ring Kasi kung yan pabanjing-banjing, hindi tatagal ng ng 12 rounds. Tingin mo 2 months, hindi yan. Kasi may reflex training yan, merong mga plyometrics para lumakas yung suntok mo, tapos merong conditioning. 2 months hindi kaya. So imposible na 2 months. Kalokohan yun. Hindi nagte-training si Pacquiao ng 2 months lang bago yung laban kasi masyadong magalang si Pacquiao sa sa kalaban niya. Alam mo 'yon. Pero kung akong tatanungin, okay na rin 'to. Kaysa yung Mala Marquez na talo. Yes. Kumbaga, pero ito. Yung parang parang yung naka-92 ako sa test. Nung na-realize ko na ganun pala kalapit yung score ko para mag-100, hindi ako natutuwa sa 92. Parang ganun. So, natutuwa tayo kasi hindi siya na-knockout, hindi siya natalo. Diba? Pero hindi naman siya Pero nung nakita natin na ganun pala kalapit siya para manalo, parang nakakainis pa rin. Alam mo yun? Sayang parang sayang. Oo. Ngayon, pag-usapan natin kung magkakaroon ng rematch. Hindi yun paborable kay Pacquiao kung magkaka-rematch sila. Lumaban na lang siya sa IBF, lumaban na lang siya sa IBF tapos maghanap siya ng vacant na kasi ang walang champion na IBF ngayon Maghanap siya ng kakalabanin para mapunan yung vacancy noon. Pero kung ako, tama na. Yung champ Kung ako rin lang. gusto pa niya Diba? Sige. Ngayon kung kasi siya magre-rematch kasi kay Barrios, wala, disservice kay Pacquiao yun kasi 46 na siya ngayon tapos magbilang ka ng 6 na buwan. Mga 47 na siya nun. Saka siya lalaban. Tapos syempre si Barrios, kulang kasi kay Barrios kaya ganun din. Kulang siya sa experience paano kung hindi na siya nanginginig na kalaban niya si Pacquiao? Kasi diba? ako, wala na sa isip niya na
ang iniisip ko naman kasi, ayoko lang talaga mangyari yung pagkatalo niya kay Marquez noon. Siyempre naiintindihan naman yan. bilang fan parang alam mo ba tumigil ang mundo ng nasa Robinsons ako noon Kanina? eh. Hindi yung yung panahon noon, nasa Robinsons kami noon dati. Alam mo yung Victory Mall. Piniplay yun sa sa parang event center ng Victory Mall. Eh di ako pasilip-silip. Tanga na nung umano si Pacquiao, akala mo may sunog dun sa mall eh. Nagsigawan yung mga tao. Ah! Oo! Sigawan yung mga tao, mga gumagawa ng cellphone, mga doon sa Victory Mall. Pucha. Ay, parang, alam mo yon, yung parang hindi masaya ang araw mo bilang Pilipino. Ayoko nang... Tapos inaano nila, nire-reduce nila yung pagkapanalo ni Marquez doon na chamba daw. Oo. Walang chamba sa boxing. Walang chamba sa boxing. Yung tinatawag na luck, 'di ba yung luck, yung swerte? Ang swerte lang sa boxing pagka yung preparation mo tsaka yung opportunity nagtagpo. Yun ang chamba. Pero yung kahit yung chamba na yun, hindi ka magkakaroon nun kung wala kang preparation. 'Di ba? So, well, yun, kung ba? Tatanungin. Ikaw. Kung ako tatanungin at gusto pa ni Pacquiao na maging champion for the last time, lumaban siya sa vacancy ng IBF. Kasi wag niya nang labanan si Butch Ennis kasi matatalo siya doon. Yung sinasabi nila na hindi si Pacquiao ay hindi. Ito pa, wait lang puputulin kita. Yan pati yung nabuy si Buboy Fernandez ba yung yung ini-interview. Ikaw, 'di ba, medyo pessimistic ka pagdating sa ganun. Kasi ang nangyayari, yung mga nakapalibot kay Pacquiao, kaya yan. Tapos nung hindi, kasi marami nagpipredict ay mananockout na yan si Pacquiao. Matanda na eh. Medyo mayabang si Buboy kanina eh. Kay Silver Boys ko yata napanood yung yung interview, anong sabi niya? Gabi ganun. Yung mga basher ni Pacquiao ngayon, magsilitawan kayo, yung mga nagsasabi naman na knockdown, kayang-kaya pa ng natin. Ang sa akin lang, baka mamaya pumunta sa ulo ni Pacquiao yung mga ganong words na maging overconfident naman. 'Di ba? Labanan niya si Ennis, ngayon, right now? No. Parang syempre sometimes need din natin na alam mo yung itong tao kasi na to, may napatunayan na to. Kumbaga, hindi na niya kailangan yun. Hindi niya, yung record niya na lang na 8 division, may nakagawa na ba nun? Wala pa. Wala. Diba? Pero ito. May nagsasabi wala naman daw tinakasan si Pacquiao na kalaban, di ba? Actually, hindi totoo yun. Si Terence Crawford hindi niya nilabanan. Hinamon ba siya nun? Oo. Tapos ito updated eh. Ito imbis na nag-resign siya sa Top Rank. 'Di ba? Ibig sabihin naubos na yung natapos na yung kontrata niya sa Top Rank. Magre-renew siya, 'di ba? Lumipat siya sa PBC para hindi niya makalaban si Terence Crawford. Kung si Pacquiao yung tatanungin mo, lalabanan niya 'yan. Pero yung mga nakapalibot sa kanya, alam nila. Ganun yung mga nakakatalo kay Pacquiao eh. Kung ako sa kanya, kung ako lang ulit, mag-promotion na lang siya, yung mag-train na lang siya ng mga bagong generation na na boxer. Oo, yung MP, di ba? Oo. Kesa yung MP promotion. Pero yung pinakamalaking star ng yung pinakamalaking star ng MP promotion, walang nangyari. Si Cuadro Alas, di ba? Puro yabang na lang sa YouTube yun Ay sa Facebook? Oo. Nakatira na nga sa utak niya si Inoue, hindi na naalis eh. Hindi, pero hindi darating, hindi naman nauubos ang siya naman may kasalanan nun eh. Hindi naman nauubos ang supply natin ng boxer eh. Hindi, anuhin niya na lang yung parang si De La Hoya ba, di ba? Di ba nagganyan na lang si De La Hoya? Kung tatanungin mo naman kung siya ba ay magiging trainer, okay ba o hindi? Feeling ko hindi. Hindi, oo. Kasi i-expect niya yung mga estudyante niya na magagawa yung mga katulad ng nagagawa niya. Kaya wala kang nakikitang mga katulad nila, nila Pernell Whitaker, mga ganyan na naging magaling na trainer ng boxing kasi
Di ba? Yung mga katulad nila Julio Cesar Chavez, hindi mga naging magaling na trainer yung mga yon. Kasi ine-expect nila yung ano nila na katulad nila eh. But Hindi naman si Floyd Mayweather Sr. O yun. Ayan, pwede yun. Kasi hindi naman siya magaling na boxer. yun. Hindi naman siya magaling na Oo. boxer. Yung anak niya yung magaling. Oo, kaya pero yung ayan, si Floyd Mayweather Jr., hindi yun pwede maging trainer. Oy, naging best friend ni Sam Bersosa yun. Gagi. So anong final say mo dito? Wala, disappointed sa resulta. Hindi kay Pacquiao, sa resulta lang. Pero yung sa pinakita ni Pacquiao, Oo, well, more than what we bargained for. ako nga nagkamali ako eh. Mas Oo. nahigitan ako. Sabi kong ganon, siguro ano na lang to, kung hindi man na-knockout ni Manny Pacquiao to, matatalo to sa kahit split decision man lang. Kasi feeling ko pag nakarating na siya yung syempre pagod na yan eh, matanda na eh. Pero hindi eh. Oo. Iba yung pinakita ni Pacquiao talaga. Well, hindi naman tayo nag-iisa sa ganyang sentiment. Halos lahat naman ng ganyan. Diba? Kaya lang yung Well, anyway, yung pagka-surprise natin na yon, wag naman yung katulad na sinasabi ni Buboy Fernandez na wag naman nilang abusuin si Pacquiao na ganun. Subukan nila si Boots Eni siguro. Matatalo siya doon. At this point. Pero kung yung prime ni Pacquiao yung lalaban doon, kaya ni Pacquiao yun. Uy, pero anyway, mukhang kailangan ko ng umano kasi natutulog sige. na yung mga tao dito. Okay, oy salamat Uy, salamat sa lahat, Oo. Mm. So, bye-bye. Bye-bye, sir. Okay. Bye. So, yun nakausap natin yung ano masasabi nyo dito sa laban ni Pacquiao na to? Comment nyo nga sa baba. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.